Bakit parang problemado ka naman? May problema naman ba kayo? Nag-away na naman kayo ng asawa mo. Dapat kasi lagi mo nilalambing para lagi kayong nagkasundo. Dapat pinagbibigyan mo ang asawa sa mga gusto niya, ang sabi ni Tito sa akin. Ang pangalawang asawa ng aking ina, nakita na naman kasi niya ako na problemado. Mainit na naman ang ulo ng asawa ko. Lagi na lang ganyan, naiinis na nga ako. Hanggang kailan kaya siya ganito, para hindi na nagsawa sa kakatampo sa akin. Ang sagot ko naman sa asawa ng aking ina, palibhasa nagretiro na, at ang aking ina na lang ang kasakasama. Dahil walang masyadong ginagawa kaya alas 6 pa lang ng umaga, kung ano-ano na ang ginawa sa labas ng bahay niya. Nakatabi lang naman ng aming barangay, bakit hindi ninyo pag-usapan kung ano man ang pinagtatalunan ninyo? Walang problema na walang solusyon, baka may maitutulong ako sa'yo. Dagdag pa ni Tito, ang totoo gusto ko nang sabihin kay Tito ang totoo. Kaya lang nahihiya ako, kaya umalis na ako, kaya lang makita ko muli ang aking asawa na nasa may pinto ng bahay at nakapamiwang pa. Mukhang galit pa rin sa akin at parang hinihintay akong lumapit, kaya lang wala rin mangyayari. Kahit na magsorry ako. Ilang taon na ba ang asawa mo? Mukha naman mabait, saka maganda, baka kulang ka lang sa lambing. Ako noong kabataan ko at buhay pa ang unang misis ko. Laging gigising na masaya iyon, maaga siya bumabangon. Para paghandaan ako ng almusal, tatayo ako sa higaan, nakahanda na ang lahat, dahil alam niya na pinapaligaya ko siya ng buong gabi. Iyon lang naman ang kailangan madalas ng mga babae, bukod pa sa pera, kapag masaya at maligaya yan. Hindi kaaway niyan, sa narinig ko na sabi ni Tito, napatingin ako sa kanya, iyon sana ang gusto ko. Yun sana ang nais ko na mangyari sa aking asawa. Pero baliktad ang nangyayari, gigisingin ako, para ako ang magluto. Tapos sabay pa ng ingay ng bibig, kaya magmamadali ako. Na umalis na, para matahimik na ang aking isipan. Ano ba ang ibang ginagawa mo Tito maliban sa lambing para ganun kabait ang dating asawa ninyo? Maging si mama na asawa ninyo, napansin ko na magkasundo kayo. Tanong ko sa aking tito na 60 years old na, simple lang, kailangan ng babae ng karinyo, lambing, pagmamahal at pagpapahalaga. Dapat lagi mo siyang pinapansin, kahit maliit na bagay, dapat pinupuri mo. Alam mo naman ang babae, mga selosa yan, kaya dapat walang espesyal na tao sa iyong buhay na dapat mong alagaan. Walang iba kung hindi ang asawa mo. Isa pa, kailangan satisfied siya sa araw-araw, lalo na sa gabi. Hindi mo natanong, kahit matanda na kami pareho ng ina mo, hindi ko nakakalimutan na paligayahin siya, dagdag pa ni Tito. Parang hindi naman ako maniwala sa sinabi ng pangalawang asawa ng aking ina. Alam ko kasi na matanda na sila pareho. Magagawa ko ang lahat ng sinasabi ni Tito, pero isa lang ang hindi, ang sinasabi niyang masatisfied ang asawa. Hindi ko naman kasalanan iyon. Gusto ko rin naman maging maligaya ang asawa, pero hindi kaya ng katawan ko. Sabi ko sa aking isip, habang kausap ko si Tito. Sige po, salamat sa payo ninyo, sabi ko pa. Pero bago ako umalis, nagpahabol pa ng salita ang aking amain kapag may problema ka sa mga payo ko sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Matutulungan kita na masatisfied ang asawa mo. Sabi pa nito, natigilan ako saglit. Anong ibig sabihin ng aking amain na basa kaya niya ang nasa isip ko? Paano kaya nalaman ito na hindi nag-enjoy ang asawa ko? Hindi na lang ako kumibo at umalis na. Pag-uwi ko nakita ko kasi si Mrs. na nakatingin sa akin. Parang tinatawag ako. Habang naglalakad ako, nag-iisip, may punto ang mga sinabi ni Tito sa akin. Ang sabi ko pa sa aking sarili bago ako pumasok muli sa bahay namin, kinabukasan, dahil hindi pa rin ako binati ng aking misis, pumunta na lang ako sa bahay ng aking ina. Gusto ko maglibang, aalukin si Tito ng inuman, baka kapag lasing na ako, masabi ko sa kanya ang aking problema. Alam mo, isa talaga sa madalas na tampuhan ng mag-asawa, ang hindi pagkakaroon ng anak. Bakit kasi hindi mo pa mabuntis ang asawa mo? Kapag may anak na kayo, malamang hindi ka naaaway niyan dahil meron ang pinagkakabalahan na iba. Sabi ng aking amain, matapos na mag-umpisa kami sa pagtagay at napunta na naman sa akin ang usapan. Alam niya kasi nakapagwar kami ng asawa ko. Dito ako sa bahay nila nagpupunta.
kasyapatulan ko ang aking asawa. Baka masaktan ko lang kapag hindi ako nakapagtimpi. Sabi ko naman sa aking amain, naku, yan ang huwag mong gagawin kapag sinaktan mo ang asawa mo. Habang buhay na nakatatak sa isipan niya, saka lalong magiging malala ang away ninyo. Yun nga ang nasa isip ko, tito. Kaya nga dito na lang ako nagpapalipas ng init ng ulo. Sabi ko pa sa aking amain, ano ba talaga ang problema ninyo? Baka matulungan kita. Sabi muli ng aking amain, nahihiya ako mag-open sa aking tito. Kaya lang dala ng nainom ko na alak, nasabi ko sa kanya ang totoong nangyayari sa amin ng asawa ko. Kahit sino naman talagang babae, maiinis sa ganyan. Hindi mo lang pinapaabot sa sukdulan. Dapat kasi bago ka dumating doon, dapat nakailang Gloria na siya. Masakit sa ulo nila yan. Kaya pala laging mainit ang ulo, hindi niya na ilalabas. May kilala akong Chinese noong nagtatrabaho pa ako sa Binondo. Matanda pa sa akin iyon, pero ang bata pa ng asawa. Pero makikita mo na masaya at satisfied ang asawa niya. Dahil kabiruan ko iyon, tinanong ko kung ano ang sikreto niya. Bakit malakas pa siya at tumatagal pa? Exercise lang daw, saka may iniimon siyang halamang gamot na may ginseng na tinatawag. Epektibo talaga yun. Dahil sinubukan ko yun nang bigyan niya ako. Kwento pa sa akin ng aking amain. Kaya sa narinig ko, nabuhayan ako ng loob. Maaring makatulong sa akin. Iyon, saan ba nakakabili ng sinabi mo na gamot, tito? Tanong ko sa kanya. Bakit iinom ka ba? Bata ka pa, hindi mo na ba kaya? Tanong ulit ni tito. Nagtatalo ang isip ko kung sasabihin ko na kailangan ko. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako nga pala si Randolph, 40 years old. Ang aking naman asawa ay sa ngayon ay nasa edad 32. Dati masaya kaming nagsasama, pero makalipas ang 10 taon namin na pagsasama, tila madalas nang naiinis sa akin ang aking asawa. Ang pangarap kasi namin noon na anak na isang team ng basketball, hindi natupad. Hindi ko mabigyan ng anak ang aking asawa. Malaking kasing pamilya ang asawa ko, at medyo may sinabi naman sa buhay, kaya gusto niya, malaking pamilya din ang aming gagawin. Sa takot ko, noon na hindi niya ako tanggapin at magpakasal sa akin. Hindi ako nagsabi sa kanya ng totoo. Noong hindi pa kami kasal, maraming kaming plano, lalo na sa mga magiging anak namin, kung ano ang gusto niyang mga kurso para sa mga bata. Ang lahat ng plano ng aking asawa ay sumang-ayon lang ako. Kahit na walang kasiguruhan ang aking pagsang-ayon, noong kasing binata pa ako, kasama ang aking mga tropa, madalas nasa inuman ako, palibhasa nasa abroad noon ang aking ama, kaya bawat buwan ay nagpapadala sa amin, kaya lahat kami ay may kanya-kanyang allowance na binibigay si mama. Dahil sobra naman sa aking baon sa school, inaalok ko ang aking mga kaeskwela na manood ng sinisagot ko na sila, hanggang sa natuto na rin akong uminom ng alak. Minsan hindi na ako pumapasok sa school. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Nagkayayahan kami ng pumunta sa kaeskwela namin para doon kami mag-inuman. Doon kasi sa kanila, medyo malayo sa paaralan namin. Kaya sigurado na hindi kami makikita ng aming mga classmates na maaring magsumbong sa aming gagawin. Matapos naming bumili noon ng tanduay, diretso na kami doon sa kubo nila. Pero nang malasing na ang kaeskwela ko, may kinuha siya na armas. Sa ama daw niya yon, dahil dating kafgo ang kanyang ama. Pinakita sa amin at siyempre inosente kami sa ganun gamit, kaya kanya-kanya kaming hawak. Kaya lang nang ako na ang humawak, aksidente itong pumutok ng isuksok ko sa aking biwang. Kaya hindi sinasadya na, tinamaan ang aking dayunyor. Nataranta lahat kami, pero sa tulong ng ama ng aking kaeskwela, nadala ako sa hospital. Doon ay tinapat ako ng doktor na maaring maapektuhan ang aking paglalaki at posibleng wala na itong pakiramdam dahil sa mga naputol na ugat. Nahihiya ako noon, kahit ang aking ina,
kaya hindi na kinuwento sa ibang tao ang nagyari sa akin. Saka inamin ko naman na kasalanan ko. Nakulong kasi ang ama ng aking kaeskwela dahil sa nangyari, pero nakalabs din matapos na aminin ko ang aking kasalanan. Simula noon, namuhay na ako na may takot, parang nahihiya ako sa mga babae. Kahit na may gusto ako sa kanila, hindi ako nanliligaw lalo taga doon sa amin dahil sa takot ko na hindi ako tanggapin, kaya ngalit na ako nakapag-asawa. Noong makapagtrabaho na ako sa Maynila, doon ko nakilala si Andrea. Ang aking naging asawa, masaya ako. Dahil sa kabila ng medyo malayo ang edad namin, tinanggap niya ako. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Kaya iyon ang aking malaking problema sa ngayon. Wala rin palang mangyayari kahit na uminom ka ng gamot na may ginseng. Dapat noon pa sinabi mo na sa asawa mo ang totoo. Ang sabi ng aking amain nang ikwento ko na sa kanya ang dahilan ng aming pag-aaway. Maging si mama pala ay hindi rin. Sinabi sa kanya ang nangyari sa akin noon. Nakita ko na naawa talaga ang aking amain sa akin. Yumakap pa ito sa akin at tinapik-tapik pa ang likod ko. Sabay sabing kaya mo yan, kung pwede nga lang kitang pahiramin. Papahiram ko sa'yo para matuwa lang ang asawa mo, parang anak na kita. Kaya nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo, sabi pa ni Tito sa akin. Ramdam ko naman na mahalaga ako sa asawa ng aking ina, kahit nakailan lang kami nagkakilala. Anong plano mo ngayon? Kung gusto ng asawa mo na magkaanak kayo, kausapin mo, mag-ampon kayo. Saka may mga doktor na gumagawa ng makabagong paraan ngayon, pwede mo subukan iyon. Kaya lang sabi nila may kamahalan daw iyon, sabi pa ni Tito. Napakamahal ng proseso na ganun, hindi naman ako mayaman, kahit baong sahod ko ipunin ko, hindi pa rin ako makakaipon ng millions, sabi ko sa aking amain, maraming paraan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mag-isip ka ng ibang paraan na hindi ka gagastos ng malaki. Sabi pa ni Tito, magkukwento pa sana ako. Kaya lang nag-text sa akin si Andrea. Pinapauwi na ako. May sasabihin daw siya sa akin. Kinabahan naman ako sa text niya. Baka sasabihin niya, maghiwalay na kami. Ayoko ng ganun. Mahal ko ang aking asawa. Kaya kahit anong paraan, gagawin ko. Sabi ko sa aking sarili. Habang naglalakad ako pauwi sa amin, dumating ako sa bahay na maliwanag ang paligid, parang may mga tao. Nakita ko na masaya ang asawa ko na nakatingin sa akin, habang papasok ako ng gate ng bahay namin. Kaya kahit na medyo nahilo ako sa inimon namin ni Tito, pinilit ko na gawin matino ang lakad ko. Saan ka galing? Kumain ka na ba? Tanong ni Andre sa akin, parang natuwa ako sa pagbati niya at pagtatanong sa akin, nakainom ka ano? Sabi pa nito sa akin nang lumapit ako sabay kiss sa kanya. Nakipagkwentuhan ako kay Tito. Nag-open kami ng isang boteng tanduay. Ang sagot ko sa aking misis, pagpasok ko, may bisita pala siya. Ito pala ang mister ko, si Randolph. Si Chu pala, kapatid ni nanay, sa kapinsan niya si Tata Kanor. Pakilala ni Andre sa akin. Lumapit naman ako sa dalawang medyo may edad na lalo na kay Tata Kanor. Sabay nagmano ako sa dalawa. Saan po kayo galing? Tanong ko sa dalawa. Galing pa kaming Mindoro. Pupunta kami sa kapatid niya sa Laguna. Kaya lang naisipan namin dumaan dito sa inyo. Nabanggit kasi ng nanay ni Andre na hindi raw kayo magkaanak. Sakto kasama ko si Tata Kanor. Magaling na manghihilot ito doon sa Mindoro. Kahit yung matandang man yan, kaya pa niyang mabuntis, sabi ng tiyo ni Andrea. Napangiti naman ako, malaking tulong ito pag nagkataon, pero nang mainisip ko ang kalagayan ko, kahit na ilang manghihilot pa ang maghilot dito, walang mangyayari. Pero, baka sakali na rin, tamang-tama po pala ang punta ninyo dito. Sabi ko naman, saka kumain na pala kayo, tanong ko sa dalawa, tapos na, hinainan agad kami ni Andrea. Ang batang ito kilala ko talaga. Dahil nakikita ko siya na lumaki. Sabi pa ng tiyuhin ni Andrea, kailan po pala kayo tutuloy ng Laguna? Tanong ko pa muli, ngayon na sana. Kaya lang, sabi ni Andrea bukas na lang, saka magpapahilot muna siya kay Tata Kanor. Dito ko na lang sila pinapatulog ngayon gabi, para makapagpahinga naman sila mula sa biyahe. Sabi ni Andrea sa akin,
Okay lang, wala naman gumamit ng kabilang kwarto. Sakto kalilinis ko lang kaninang umaga. Sabi ko pa, natuwa ako kahit paano, nalibang ang aking asawa. Hindi ako inaway at sinimangutan, masaya ito hanggang kinabukasan. Nagpahilot din siya ng gabi na iyon kay Tata Kanor. Magkakaanak na tayo, sabi pa ni Andre sa akin. Matapos na gawin ni Tata Kanor ang tila pagdasal pa at orasyon, ngumiti pa ako sa aking asawa at masaya kaming natulog. Ang lakas ng ulan kagabi. Dapat ipaayos na natin ang bubong. Malakas na ang tulo, baka masira ang kisame ng bahay, sabi ni Andrea sa akin. Pagdating ko galing ng trabaho, nakita ko nga nang may sahod na timba sa may kusina namin mula sa tulo galing sa bubong. May pasok pa ako bukas. Sa sunod na araw, gagawin ko. Sabi ko kay Mrs., ipagawa na lang natin. Baka lumakas pa ang ulan lalo, sabi ni Andrea sa akin. Sino naman ang kukunin natin na gagawa? Baka hindi niya gawin kasi umuulan. Di ba si Tito marunong gumawa? Biglang sabi ni Andrea. Doon ay naalala ko ang asawa ng aking ina. Marunong pala iyon. Kaya lang nahihiya ako na magpagawa doon dahil hindi tinatanggap ang bayad. Sabi ko pa sa aking asawa, di mas maganda, makakatipid tayo. Saka kung ayaw niya, painumin mo lang. Sabi pa muli ni Andrea. Tama nga si Andrea, isang bote lang kasi ng tanduay, okay na sa aking amain. Sige, pupunta ako bukas. Sagot ni Tito sa akin ng tawagan ko. Kinabukasan, pumunta nga si Tito. Tinawagan pa ako ni Andrea para sabihin na ginagawa na ni Tito ang bubong namin. Nagbilin ako na huwag nang pauwiin. Kaya sinabi din ni Andrea na hintayin ako. Salamat Tito. Kung wala ka, baka baha na dito sa loob ng bahay. Ang sabi ko sa aking amain, matapos na pagdating ko, ayos na agad ang bubong namin. Kaya tulad ng sabi ni Andrea, nagdala na ako ng isang bote. Tito, pinaalam na kita kay Mama. Huwag ka nang umuwi ngayon gabi. Mag-iinom tayo. Sabi ka kay Tito. Hindi pwede, maaga ako bukas na. Aalis, ubusin lang natin yan, pero uwi ako. Sabi ni Tito sa akin, kaya agad namin inumpisahan. Mabait naman pala ang misis mo. Palagi nga nakangiti. Siguro ginawa mo na ang mga payo ko sayo. Sabi ni Tito na medyo pabulong. Iniisip kasi niya na baka marinig siya, yung iba Tito, pero alam mo naman ang kalagayan ko, di ba? Ngayon lang yan dahil may ibang tao. Pero kapag kami na lang, aawayin ako niyan, pabulong ko rin sa sagot sa aking amain, pulutan ninyo. Sabi ni Andrea sa akin sabay abot ng niluto niya, parang nagtaka ako. Nag-iba pa konti-konti ang aking asawa. Ano kaya ang nakain nito? Tanong ko sa aking sarili. Simula kasi nang dumating ang tiyo niya saka si Tata Kanor. Hindi na muli akong inaway kaya. Saglit akong lumapit at niyakap ko mula sa likod niya. Ang bait ng misis ko ngayon. Ano kayang nakain? Tanong ko sabay halik ko. Anong gusto mo? Awayin kita. Siyempre ayoko. Naisip ko kasi na kung aawayin kita. Wala naman mangyayari, hindi naman natin masusolusyonan ang problema. Kaya payo ni Tio at Tata Kanor. Pag-usapan natin, sabi ni Andre sa akin. Naalala ko ganyan din ang payo ni Tito sa akin. Tama nga, pag-usapan natin, sabi ko pa. Sige, mamaya mag-usap tayo. Meron sinabi si Tata Kanor sa akin na posibleng maging solusyon sa problema natin, sabi pa ni Andrea. Kaya nang matapos kami ni Tito, umuwi na rin ito. Nakita ko na naligo si Andrea at masayang umakyat sa kwarto namin. Nakangiti ito sa akin. Sabi ni Tata Kanor, kapag hindi pa raw ako nabuntis ngayon buwan, may sasabihin daw siya sa akin. Kaya lang, ipaalam ko raw sa'yo. Sabi ni Andrea sa akin. Habang nakahiga kami at nagkukwentuhan, ano daw yun? Tanong ko naman, hindi niya sinabi. Pero kapag wala pa raw ngayon buwan, tawagan ko raw sila. Sabi pa ni Andrea, dapat sinabi na niya, paano ko malalaman kung papayag ako? Kung hindi naman natin alam kung ano ang sabi ko sa aking asawa, hindi niya sinabi. Baka katulad ng gagawin nila doon sa Laguna, 3 gabi kasi sila doon, asawa ng pinsan ko yon, hindi rin daw mag-anak, kaya sinamahan ni Tio si Tata Kanor. Ano naman ang gagawin nila sa 3 araw? Maghihilot din ba? Tanong ko muli sa aking asawa.
Parang ganun, pero may ritual daw na gagawin, kaya 3 magkakasunod na gabi daw. Pero hindi ko sure kung ganun din yun. Sabi muli ni Andrea, okay lang yun, kahit ilang araw pa. Sabi ko na lang, iniisip ko kasi na sigurado naman na walang mabubuo talaga. Sabihin mo kay Tata Kanor, isama ka na sa listahan niya, ngayong maghintay pa ng 1 buwan. Kung ganun ang gagawin, ayag ako. Sabi ko sa aking asawa, talaga, salamat ha. Hayaan mo, hindi na kita aawayin, sabi muli ni Andrea sabay yakap sa akin. Kaya kinabukasan, maaga akong gumising tulad ng dati na aking ginagawa, pero nagulat ako, dahil gising na si Andrea. Nagsasangag na ito ng kanin para almusal namin, sana laging ganito. Sabi ko sa aking sarili, kaya nang dumaan ako kina Tito. Nasabi ko na hindi na ako inaaway ni Andrea. Baka may ginawa ka kaya ganun. Wala pa nga Tito. Sabi ko naman, wala. Baka may gustong gawin o kaya may ipapabili. Kaya naging mabait sa'yo. Sabi muli ng aking amain, wala naman sinasabi. Nakakapanibago nga ang ganun. Sabi ko pa, malay mo. Napag-isip-isip na din niya na mali siya. Dagdag pa ni Tito, baka nga po. Sabi ko na lang bago ako umalis, nag-iisip ako habang naglalakad. Ano kaya ang nagpabago sa aking asawa? Hindi kaya may pabor niyang hihilingin sa akin? Tama kaya si Tito na baka may ipapabili na gusto niya? Mga tanong ko sa aking sarili. Kaya nang dumating ako sa bahay, tulad ng nakaraan hindi nagalit ito. Bukas daw pala, bago bumalik na ng Mindoro sina Tio at Tata Kanor, dadaan dito. Kaya sinabi ko na payag ka. Sabi ni Andrea sa akin, sige okay lang, kaya lang may pasok ako. Pero sa bagay kung 3 araw sila dito, day off na ako sa huling araw nila, ang sabi ko sa aking asawa, Tata Kanor, ano nga pala ang gagawin ninyo? Tama ba na 3 araw na ritual ang gagawin ninyo? Tanong ko kay Tata Kanor, nang dumating na sa amin, nasabi na pala sa'yo ni Andrea, tama ka 3 araw, kasi mag-orasyon pa ako, para mas effective talaga. Sagot ni Tata Kanor, pero anong klaseng orasyon po yan? Saka ano po ang specific na gagawin ninyo? Tanong ko muli, nag-iisip kasi ako, at nagtataka, parang ngayon lang ako nakakita ng ganun gagawin, ganito yan, may ipapasok ako. Tapos orasyonan ko at dasalang sabay, para epektibo talaga. Sagot ni Tata Kanor, nagulat ako sa sabi ni Tata Kanor, anong ipapasok niya? Tanong ko sa aking sarili, magtatanong pa sana ako, kaya lang may inilabas na parang papel at maliit na stick si Tata Kanor. Ito ang gagamitin ko sa ritual sabi ni Tata Kanor, medyo. Natawa ako, masyadong advance ang nasa isip ko. Akala ko kung anong ipapasok, parang orasyon pala iyon na nasa papel. Sige po okay lang. Sabi ko na lang, sabay tingin ko kay Andrea, nasabi na sa akin ni Tata Kanor yan, kaya ako na ang bahala. Sabi naman ni Andrea, sige, may pasok kasi ako ngayon, kaya maiwan ko na kayo. Sabi ko naman sa kanila, sakto naman kasi, bigla akong inilipat sa night shift na duty. Gusto ko pa naman sanang manood kung ano ang gagawin. Unang gabi ng ritual ni Tata Kanor, pagdating ko ng umaga, tulog pa ang asawa ko. Ginising ko pa ito, pero antok pa raw siya. Kaya sinabayan ko na lang nagtulog, napansin kung natanghali na ito gumising, pero nang gumising na ako, handa na ang aking mga damit at baon. Mukhang nagbabago na talaga ang asawa ko, kaya masaya din akong pumasok muli, tulad ng kahapon. Pagdating ko, tulog pa ang aking asawa, sa kapansin ko na mukhang puyat at pagod ito, kaya inisip ko na dala siguro ng ritual ni Tata Kanor. Kaya napuyat, inaabot daw kasi sila ng hating gabi, sabi ni Andrea. Nang tanungin ko, kaya nagtaka ako. Ano kayang ritual ang ginagawa nila? Baka ibang orasyon na iyon, sabi ko sa aking sarili, kaya nakaisip ako ng paraan. Nag-order kasi ako sa online ng mga kamera at CCTV para sa may jet namin. Madalas kasi tumatahol ang alaga ko na aso sa gabi. Iniisip ko baka may ibang tao na gustong pumasok sa loob, kaya bumili ako ng kamera, dahil hindi alam ni Andrea iyon. Tinabi ko muna. Doon ay naisip ko na ilagay sa kwarto namin, ang isa at ang isa ay sa may sala. Sinet up ko ito habang tulog pa ang aking asawa.
Gusto ko kasing makita kung ano ang ginagawa niyang ritual dahil connected ito sa cellphone ko. Mapapanood ko kahit na nasa trabaho ako. Aalis na ako. Baka hindi ako makauwi bukas agad. May meeting kami sa department, kaya hindi na ako uwi. Maghintay na lang ako doon, ang sabi ko sa aking asawa ng pag-alis ko. Nagpabaon pa ng kiss si Andrea sa akin. Bago pa ako umalis, pagsapit ng 8:00 ng gabi, nag-abang ako sa cellphone ko. Wala naman akong nakikita na kakaiba sa bahay. Maliban lang sa nakita ko na may dalang bote si Andrea. Parang alak yata yun. Nakita ko na umupo si Q at Tata Kanor. Nagiinom sila, akala ko. Nagsasagawa sila ng ritual. Bakit? Nagtatagay sila. Paano nila magagawa iyon kung lasing sila? Sabi ko sa aking sarili, kaya agad ako nag-text kay Andrea. Kung nagumpisa na sila, hindi pa. Maya-maya na daw, sabi nito, na kunwari hindi ko nakikita ang nangyayari sa bahay. Nagpabili lang si Q ng alak. Tutal daw last day na nila ngayon. Gusto nga nila, makainuman ka raw, kaya may pasok ka. Kaya ibinili ko na lang, ang sabi ni Andrea sa akin. Akala ko maglilihim sa akin ang aking asawa, kaya nagpatuloy lang ako sa aking trabaho. Paminsan-minsan sumisilip ako sa aking cellphone. Nakikita ko si Andrea na nakaharap din kina Tata Kanor. Hindi ko lang sigurado kung nagiinom din ito, pero alam ko naman na ayaw ni Andrea ng amoy ng alak. Pero paminsan-minsan kapag may okasyon, napapainom din ito. Halos 1 oras lang akong nakasilip sa aking cellphone nang biglang nawalan ng kuryente sa aming pinapasukan. Kaya biglang naputol ang aking connection sa aking camera sa bahay dahil nawala din ang wifi. Kahit may load ako na data, ayaw mag-connect muli. Bago pa lang kasi, kaya hindi ko pa kabisado ang gagawin ko. Pero okay lang, dahil may memory card naman yun. Marerecord naman kung ano ang makukuha nito sa bahay namin. Kinabukasan tanghali na ako nakauwi. Mukhang kakagising lang ni Andrea. Hindi ko na rin inabutan ang tiyo niya at si Tata Kanor. Maaga raw umuwi para makahabol sa Roro na sasakyan pabalik ng Mindoro dahil antok pa ako. Hindi ko na pinansin ang nilagay ko na kamera. Kinuha ko na lang at itinabi. Mamaya o kaya bukas ko na lang titingnan. Matutupad na ang pangarap natin. Sabi ni Andrea sa akin nang samahan ako muli sa aking pagtulog. Dahil wala na akong pasok, sinulit ko na ang aking pahinga pero sumabay sa akin si Andrea na parang antok din at puyat dahil nagising na ako. Tulog pa rin ito kaya hinayaan ko na lang. Pero may napansin ako sa aming asawa, bakit parang namumula ang tiyan nito, saka ang bandang hita. Kaya pinagmasdan ko ng mabuti. Doon ay naisip ko na baka dala ng paghilot ni Tata Kanor kaya namula ito. Pero nang itaas ko pa ang kanyang damit, lalo akong nagulat. Bakit maging dito ay parang namula din? Bakit parang may bakas ng pagsipsip? Alam ko hilot lang ang gagawin at hindi bintosa. Saka ang alam ko sa bintosa sa likod. Pero bakit sa harap ni Andrea ito bumakat? Bakit parang puyat na puyat ka? Tanong ko sa aking asawa. Habang kumain kami ng hapunan. Matagal kasi ang ginagawa ni Tata Kanor, saka tinulungan na nga siya ni Tiyo kagabi, kaya masaya ako. Pakiramdam ko, fresh na fresh ako, lalo na kapag natulog ako ng mahaba, para bang nawala ang mga stress ko sa katawan. Sabi pa ni Andrea sa akin, habang nagliligpit ng pinagkainan namin at pakanta-kanta pa, na dating hindi naman siya ganyan, saka nga pala, bakit may mamumula dyan? Sabay turo ko kung saan, banda ang nakita ko kanina, wala naman. Sagot ng asawa ko, sabay tingin sa tinuro. Saka dito meron pa, turo ko muli kay Andrea, muli naman tiningnan niya ang tinuro ko. Nanggigil kasi si Tiyo kagabi, kaya bumakat siguro, biglang sagot nito sa akin, napatingin ako sa aking asawa. Anong ibig mong sabihin na nanggigil ang tiyuhin mo? Tanong ko bigla sa aking magandang asawa, bakit hindi mo alam? Di ba sinabi na sa'yo ni Tata Kanor kung ano ang gagawin? Sagot muli nito, wala silang sinabi, maliban lang sa sabi niya may ipapasok daw sila na orasyon. Yun naman pala, alam mo naman pala, huwag ka na magalit. Baka pagmulan na naman ang away natin yan, sabi ng asawa ko sa akin. Hindi na lang ako nag-usisa. Nag-alala ako nag-iaka bumalik na naman ang ugali nito na lagi akong inaaway.
Doon ay naisip ko ang kamera na nilagay ko. Mamaya titingnan ko kung ano, wala kayong kawala sa akin, sabi ko. Sa aking sarili, may duda kasi ako na baka may ibang ginawa ang dalawang lalaki. Dahil ayaw ko na ipakita kay Andrea na may kamera ako na nilagay. Hindi ko muna tiningnan, pinasok ko na lang sa bag ko. Balak ko doon ko na lang panoorin sa aking trabaho kung ano ang mga nakuha ng kamera. Kumusta iho? Parang masaya ka ngayon. Hindi ka na pumupunta sa bahay. Siguro okay na kayo, hindi na siguro kayo nag-aaway. Tanong sa akin ni Tito nang makasalubong ko sa daan. Hindi na nga Tito, okay na kami, hindi na kasi ako tulad ng nakaraan na madalas sa kanila kapag galit si Mrs. sa akin nang pumasok naman ako ng trabaho. Agad ko na kinuha ang memory card ng camera at nilagay ko sa aking computer pero kamalasan, wala akong nakitang record, nagtaka ako. Parang simula nang nawala ng connection ako ng gabi, parang doon din huminto ang video. Naghihinayang ako, mukhang na-scam ako nang binilhan ko ng camera. Kaya nagtanong ako sa aking kabigan na expert sa mga gadgets. Baka raw hindi compatible ang aking camera sa ibang gadgets. Pero kung meron daw nakuha sa camera, malamang nakarecord pa rin daw yun. Kaya daw, ninyang retrieve yun, sabi pa sa akin sabay sabi rin na dalhin ko sa kanya. Dahil malayo ang lugar ng kaibigan ko, hindi ko na nadala, saka na lang kapag nagkita kami o kaya kapag pumunta raw siya sa bahay. Sa sunod na buwan, makalipas ng halos 2 buwan, parang naiinis na naman ang asawa ko. Nakita ko kasi na dinatnan ito, ibig sabihin, hindi effective ang ginawang ritual ng mangyan na si Tata Kanor, kaya kinausap ko si Q, tinawagan ko ito. Ganun talaga, hindi lahat ng unang beses ay successful, pwede naman kaming bumalik, sabi nito sa akin. Matapos ang usapan namin, sabay naman nairita na naman sa akin ang aking asawa. Nag-umpisa na naman siyang hindi ako pinansin. Akala ko pa naman. Tuloy-tuloy na, kaya sinabi ko ulit sa kanya na pababalikin ko sina Tata Kanor para ulitin ang ritual. Kahit sagot ko na ang pamasahe nila at kahit 1 buwan pa, payag ako. Sabi ko kay Andrea. Nagulat ako sa biglang yakap niya sa akin. Talaga, pababalikin mo sila. Tumango na lang ako. Kahit na ayaw ko, napipilitan ako na gawin dahil tulad ng mga nakaraan kapag may bisita kami, hindi ako inaaway ng aking asawa, pero nang magkita kami ng aking kaibigan para iparecover ko sa kanya ang narecord ng kamera, nagulat ako sa aking mga nakita, mabuti na lang at hindi napanood ng aking kaibigan dahil inilipat lang niya ng ibang folder, hindi ako makakilos sa aking kinaupuan, parang sumisikip ang aking dibdib sa aking mga nakita na ginawa ng 2 matanda. Kaya pala pulang-pula ang asawa ko, totoo pala talagang may ipinasok sila, na akala ko yung orasyon na papel, pero ang labis ko na pinagtaka. Kaya pala puyat ang aking asawa pagdating ko dahil magdamag pala ang ritual nila. Hindi ko mabilang kung ilang liad ang ginawa ni Andrea, pero ang sigurado ako, enjoy na enjoy ito, kaya pala, tuwang-tuwa nang sabihin ko na pababalikin ko sila, pero sa nakita ko, malabo ko na silang papuntahin sa bahay, sabi ko sa aking sarili. Kaya pala sabi ni Andrea, parang fresh na fresh ang pakiramdam niya, na parang bagong dilig na halaman, dahil maging ang kanyang tiyuhin ay kasama sa ginawa ni Tata Kanor na ritual. Anong ibig sabihin nito? Nagtiis ako. Kahit na inaaway mo ako, dahil mahal kita, pero hindi ko akali na ganito pala ang gagawin mo. Tanong ko na may halong galit sa aking asawa. Sabay na ipinakita ko sa kanya ang aking cellphone na may mga video na kuha sa bahay namin. Pero imbis na matakot at masindak sa akin ang aking asawa na aking inaasahan, nagulat pa ako sa mga sagot nito. Bakit alam mo naman ang gagawin, diba? Nagpaalam ako sa'yo, saka sinabi sa'yo ni Tata Kanor kung ano ang gagawin, sigaw na sagot ni Andrea sa akin. Wala siyang sinabi na ganito, sagot ko muli, magsasalita pa sana ako. Pero sunod-sunod na salita ang pinakawala ng aking asawa. Bakit nagagawa mo ba ang mga iyan? Nakita mo ang ginawa ni Tata Kanor. Kaya mo bang gawin iyon? Sa buong pagsasama natin, hindi ko naranasan iyon. Hindi ko man lang natikman sa'yo ang sinabi nilang Gloria. Pero sila, hindi ko na pinatuloy ng salita ang asawa ko. Dahil bigla kong tinakpan ang bibig nito. Tama siya.
Tama ang lahat ng sinabi niya, masakit tanggapin, pero iyon ang katotohan. Mahal ko ang aking asawa. Kung ito ang magpapasaya sa kanya, tulad ng sinabi ni Tito, papayag ako. Tama na, sorry, kung hindi ko naibigay sa'yo iyon, sabi ko pa. Sorry din, akala ko nagkaintindihan na tayo. Iba pala ang sinabi sa'yo ni Tata Kanor, sabi ni Andrea sa akin. Sabay yumakap naman sa akin, saglit kaming tumahimik, pag-usapan natin iyon para hindi tayo magtalo. Dagdag pa ang aking asawa, kaya para walang pagtatalo na mangyari at matahimik din ako sa araw-araw. Pinag-usapan namin ni Andrea iyon. Kung ganun lang naman pala ang mangyayari, bakit matanda pa? Sana sinabi mo sa akin at nakahanap tayo ng mas bata at malusog. Panis na yung sa dalawang matanda, sabi ko pa sa aking asawa. Sabay tawa nito, kaya natawa kami pareho. Hindi ko na nga pinabalik. Ang tiyuhin ni Andrea at si Tata Kanor, maghahanap na lang kami, mas magiging masaya siya. Ano, meron ka na ba nakita? Wala pa, saka mahirap na, baka pagtsismisan tayo, dito, sabi ko sa aking asawa. Matapos na magtanong sa akin, 3 buwan na kasi ang nakalipas nang mangyari iyon, ramdam ko na gusto muli ni Andrea ng bisita sa bahay. Kaya unti-unti pakiramdam ko, nainis na naman sa akin, kaya tulad ng nakaraan, pumunta na naman ako sa aking amain, nag-away na naman kayo. Tanong ni Tito sa akin nang pumunta ako sa kanila. Nag-abot na din kasi ako kay mama ng konting halaga. Dahil sakto araw ng sahod ko iyon, hindi naman away Tito. Pero parang nagtatampo na naman, ganun talaga yan. Kapag hindi mo pinagbibigyan, sinabi na pala sa akin ni mama mo ang tungkol sa kalagayan mo. Nakakahiya man, pero kailangan mo na tanggapin na hindi kayang bigyan ng kasiyahan ang asawa mo, sabi ng aking amain. Alam ko naman yun Tito, kung may ibang paraan nga lang gagawin ko, sabi ko muli sa aking amain, payagan mo kaya siya na mag-ano, biglang sabi ni Tito sa akin. Nabigla ako sa sinabi niya, sabay na alala ko si Tata Kanor at tiyuhin ni Mrs. Subukan mo yun, tiyak hindi ka naaway ng asawa mo, muling sabi ng aking amain. Hindi ko lang masabi sa kanya na nagawa na namin iyon, pero sinagot ko na lang na, subukan ko na kausapin ni Andrea, kung gusto niya. Sabi ko na lang kay Tito sabay paalam ko, na aalis, pero bago ako umalis, Randolph, kapag pumayag ang asawa mo, willing akong tumulong, sabi pa ng asawa ng aking ina. Hindi ko na siya sinagot at tuluyan na akong umalis. Pagdating ko ng bahay, naabutan ko na nakaupo si Andrea. Nakahawak ito sa cellphone niya at may parang pinanood, pero nakasimanot ito. Lumapit ako at humalik sa kanya, pero wala itong reaksyon. Doon ay bigla ko na naalala ang sabi ng aking amain, kaya, mahal ko, meron na akong nakita, sa sinabi ko. Biglang tumingin sa akin ang aking asawa, nakangiti na. Ito, sino, kailan, magkasunod na tanong nito. Sabay tumayo at lumapit sa akin, surprise. Pero bukas papupuntahin ko dito, sabi ko pa, sa aking asawa, dahil sa sinabi ko, biglang napayakap sa akin ang aking asawa. Halika na, maghapunan na tayo, biglang alok nito, sabay handa ng pagkain namin, pagkatapos natin kumain, matulog na tayo, para bukas na agad, para makapunta na ang kausap mo. Nakangiting sabi pa nito, hindi ko alam kung matutuwa ako sa mga sinabi ng aking asawa, bahala na bukas. Ang sabi ko sa aking sarili.